Sa bawat lipunan pinanindigan ang katarungan at dignidad. Nariyan ang mga anino na maling pagbibintang. Kapag ang mga kasong may kinalaman sa gahasa ay ginagamit bilang sandata ng paninira, hindi lamang ang buhay ng biktima, kundi pati ang karapatang pantao ng bawat isa ay nanganganib. Ang karapatang pantao ay pundasyon ng ating lipunan, isang palala ng ating dignidad at karapatan. Ngunit paano nga ba natin naharapin ang mga kasong labis ang pananakit ng reputasyon, lalo na kapag ang pagbibintang ay nauugnay sa napakasensitibong isyu ng gahasa? Sa dokumentayong ito, ating tatalakayan ang kwento ng isang ginang pagkatapos ng isang akusasyon na debata Gabriel, hindi tunay niyang pangalan, ang binata na pagbintangan ng kanyang kasintahan sa isang eksidenteng nadulot ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Gusto kong ipahayag na hindi totoo ang mga paratang na ibinabato sa akin. Wala akong ginawang masama at labis akong nasasaktan sa maling akusasyon. May 8, 2024, tanghali. Isang tahimik na hapon, pumasok ang nakatandang kapatid sa kwarto ng kanyang nakakabatang kapatid na si Gabriel upang humiram ng susi ng sasakyan. Sa kanyang pagpasok, nakita niyang magkasama sa kama si Gabriel at ang nobya nitong si Rian, hindi tunay na pangalan ng dalaga. Ano ba yan, Gab? Sa susunod, isa lang naman yung pinto. Ang ginagawa mo dito? Manghihiram ako ng sasakyan. Asan yung susi? Nandyan lang sa upuan. Kuhanin mo na. Alas 4 ng hapon, paalis na si Rian mula sa bahay ni Gabriel. Dumaan muna siya kay Christine, ang ina ni Gabriel, upang magpaalam. Hi po tita, uwi na po ako. Iinghang, ingat ka sa daan. Mari, hatid ko lang ba si Rian? Pagka-uwi ni Gabriel, nag-text agad si Rian sa kanya. Lumipas ang mga araw dahil sa dami ng responsibilidad niya sa kumpanya dahil sa pagka-promote nito, lalong naging abala si Gabriel sa trabaho. Halos wala ng oras para kay Rian. Dahil dito nagsimula namang naghinala si Rian. Iniisip niya na may tinatago si Gabriel. Hunyo 13, 2024, isang tahimik na umaga, ngunit biglang nabasag ang katahimikan sa trabaho ng binata nang dumating ang isang dokumento mula sa mga pulis. Hawak ang papel, agad silang nakaramdam ng kaba. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang cellphone upang tawagan ang kanyang kasintahang si Ria.
Rian, anong ginawa ko sa'yo? Hindi naman kita ginasa. Ano pa kulo to, Rian? Wala, Gab. Pinilit mo ako. Pumunta ako sa ospital para magpa-check up at sinabi ng doktor na may genital warts ako. Kaya kitang ipakulong dahil minor pa lang ako. Ayon sa resulta, may genital warts ka. Kailangan na ito maagatan agad. Anong pinagsasabi mo, Rian? Hindi naman kita ginasa. Masaya ka pa nga umalis na bahay ah. Sa korte na tayo magkita, Gabriel. Doon ka lang magpaliwanag. They appear as small growth in genital or anal area. While HPV itself has no cure, treatment options for warts include cryotherapy, topical medication, and surgical removal. Prevention is HPV counseling, safe sexual practices, and regular medical checkups. If you notice symptoms, consult a doctor for proper evaluation and treatment. Nila, bakit nagawa nila sa iyo yun? Wala na akong time sa kanya dahil sa daming gagawin sa trabaho. Nagbibintang na siya na kung ano-ano sa akin. Matapos ang tawag na iyon, unting-unting naramdaman ni Gabriel ang bigat ng sitwasyon. Ang babaeng minahal niya ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Labis siyang nabalisa at nalugmok sa lungkot. Nawala ng ganang kumain at makatulog. Takot at kahiyan ang pumigil sa kanya upang lumabas. Habang bumabagabag sa isip niya ang posibilidad na pagkakakulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Habang lumipas ang mga araw, lalong bumigat ang kanyang kalooban. Tandang ito ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Will do anything for my son. Bilang isang ina at abogada, I will not let my son go to jail because I know he is innocent. May sapat ako ebidensya para mapatunayan kayang kawalang sala at ipaglaban ko siya hanggang sa huli. Hindi ko hayaang masira ang buhay niya dahil sa bagay na hindi naman niya ginawa. Anak, hindi ko hayaang makulong ka. Andito lang si Mami para tulungan ka. Bukas, ipapadala ko na ang warrant para simulan na ang legal na proseso laban sa parata ng kasintahan mo. After that, pupunta tayo sa hospital for the medical examination to prove kung may STDs ka or wala. We will all gather information to prove that you're innocent. Hindi ko hayaang makulong ka, anak. Hindi ako titigil hanggang hindi may balik ang dignidad mo at mapatunayan na ikaw ay inosente. Prepares the necessary procedure. The son undergoes blood extraction, urine sample collection, and other necessary medical examination. The mother watched protectively, determined to gather all evidence to clear her son's name. Your test result is here. Based on all the tests performed, you are claiming negative for any type of STDs. Ibig sabihin po, wala akong sakit. Malinis ako. Yes, wala kayong anumang STD o infection. Ang resulta ay malinaw at opisyal. Thank you so much, Doc. Malaking tulong ito na mapatunayan ang anak ko ay inosente. Thank you. Alright, I'll leave you to alone. Thank you so much po, ma'am. Hindi ko alam gagawin ko kung wala ka. Sorry said to you, hindi ako titigil hanggang hindi lumabas ang katotohanan. Hindi ko hayaan na sirain ng maling paratang ang buhay mo. STDs are infectious parasites like malaria, herpes, and HIV. Some vary and some people have none. Testing is needed for diagnosis. Treatment depends on the type. Some people prevention includes safe sex,
Ang kwento ni Gabriela ay isang paalala sa lahat na ang hustisya ay dapat laging nakabatay sa katotohanan, hindi sa emosyon o maling akusasyon. Ang karapatang pantao ay umiiral upang protektahan ang bawat isa laban sa pang-aabuso, maling paratang at hindi makatarungang pagtrato. Sa isang makataong lipunan, dapat tiyakin na parehong panig ay napapakinggan at binibigyan ng patas na oportunidad upang ipagtanggol ang kanilang sarili.